Alam niyo po ba na ang bawat Kristiyano ay may panawagan mula sa Diyos? Pag-usapan po natin 'yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Bible Characters Edition. Binabati ko po muna si Zane Bustin ng happy birthday. Isang pagbati mo po mula kay Sister Ellen Toledo. Now, ngayon po pag-aaralan po natin ay panibagong prophet na naman, no? Ang dami na nating na-cover ng mga prophets. Ngayon po ay patungkol na po tayo kay Prophet Jeremiah. So, sino ba si Prophet Jeremiah? Si Prophet Jeremiah po, he's a prophet and priest of Judah, son of Hilkiah from Anathoth, traditionally called the Weeping Prophet. So, pag inisip nyo, sino ba yung Weeping Prophet? Una nyo dapat mababanggit si Jeremiah. Siya yung iniiyakan talaga yung Judah. Kaso nga lang yung Judah hindi nakikinig sa Diyos. What is the meaning of his name? Probably Yahweh exalts or Yahweh appoints. Where did he prophesy? Siya po yung nagpropesiya sa Judah, especially sa Jerusalem. Kailan po siya nagprophesy? Nagprophesy po siya sa panahon ni Josiah all the way to Zedekiah. So, mga 5 kings yun. Yung pinaglingkuran niya. Kumbaga, yun yung time ng kanyang ministry. Ano po yung message niya? Yung Judah po ay nagrebelde sa Diyos at dahil dyan, sila ay dadanas ng judgment. And after that, may restoration. Ano po yung highlights? 50 plus chapters po yung Jeremiah sa one of the major prophets po ito. At ito po yung mga highlights, pagre-rebelde ng Judah, bayan ng Diyos, laban sa Diyos. Merong judgment na paparating, sila isasakupin ng Babylonia, at yung Jerusalem ay susunugin, guguho. At sa Jeremiah din, makikita rin natin yung suffering ni Jeremiah. Si Jeremiah po tsaka si Jesus, yun po yung masasabi natin na type and anti-type, no? Si Jesus Christ po yung greater Jeremiah. Kung si Jeremiah nagdusa, mas lalo nang nagdusa ang Panginoong Hesukristo. So, sa Jeremiah, matatagpuan niyo rin po yung righteous branch. Ito po yung prophecy patungkol sa Panginoong Hesukristo. Siya ay darating, siya yung tinatawag na righteous branch. Restoration, New Covenant, Forgiveness, lahat po ito ay patungkol na sa pagdating ng Messiah. Ito naman po ay New Testament use. Ganito po siya ginamit sa New Testament. So, pwede nyo na lang pong bisitahin kung interested po kayong mas madami pong matutunan patungkol dito. Sinasabi po sa Jeremiah chapter 1, the words of Jeremiah the son of Hilkiah, one of the priests who were in Anathoth in the land of Benjamin. So, kailan po siya nag-serve? Kailan siya nagsimula mag-prophesy? Sabi dito, in the days of Josiah until the end of the 11th year of Zedekiah. So, tingnan natin yung timeline natin. So, ito po yung mga kings. Ito si Jeremiah. Naabutan niya po yan si Josiah, Jehoahaz, Jehoiakim, Jehoiachin, Zedekiah. So, i-plus nyo na lang yung edad nila. No? Zedekiah, 11 years, 3 months, 11 years, 3 months. Si Josiah, 31 years. So, maybe nung panahon ni Josiah, bata pa si Jeremiah. Sabi kasi sa Bible, youth. Bata pa siya nung tinawag siya ng Panginoon. So, sa mga devotions po natin na darating, ito po yung i-cover natin. No? Calling ni Jeremiah, mensahe niya, yung pag-persecute sa kanya, yung panahon ni Zedekiah ay makinig sa mensahe ng Diyos sa pamamagitan ni Jeremiah, judgment against Jerusalem, yung pagpapalaya sa bayan ng Israel, at yung promise of restoration. So, 7 devotions po ito para maintindihan natin ano ba yung prophecy at sino ba si Prophet Jeremiah. So, balik po tayo rito sa the calling. So, yan po yung umpisa natin ngayong araw, no? Calling, the call of Jeremiah. So, ito po yung una nating katuruan ngayong araw. Number 1 po, God's call is precise and never accidental. Now, sa dami-dami ng mga tao during that time, no, na pinili ang Diyos, talagang precise na si Jeremiah yung pipiliin ng Diyos para sa ganitong gawain, sa ganitong propesiya o pagpapropesiya. Sabi po rito, now the word of the Lord came to me saying, before I formed you in the womb, I knew you.
So isipin niyo si Jeremiah bata pa during this time, no? Tapos sa panahon ni Josiah, tapos dumating sa kanya salita ng Diyos. At ito yung bungad kay Jeremiah. Sabi ng Diyos sa kanya, "Before I form you, in the womb I knew you. And before you were born, I consecrated you. I appointed you a prophet to the nations." Kaya yung panawagan ng Diyos, mga kapatid, precise po ito. Hindi aksidente. Kaya po ikaw, ako, tayong lahat na nakikinig ng mga devotions na to, hindi aksidente yung pagkakapanganak mo. Hindi aksidente na ikaw yung nabuhay sa sinapupunan ng iyong ina. Ikaw ay plinano ng Diyos at may pinapagawa ang Diyos na pang sayo, specific para sayo. Nung pinanganak ka dito sa mundo, meron ka ng misyon mula sa Diyos. Misyon na dapat mong idiscover. Misyon na dapat mong isakatuparan. Misyon na dapat mong sundin. Kaya po lahat po ng tao sa mundo dapat bumabalik sa Diyos. At sinasabi, "Lord, bakit ako pinanganak dito sa mundo? What's your purpose? What's your plan?" Tandaan natin, hindi ka aksidente sa mundong ito. Kahit pa sabihin ng iba na biktima ng rape yung nanay nila, or hindi naman sila plinano o pinaampon sila kung ano mang nangyari sa kanila. Kahit ano pang nakalipas natin, mga kapatid, the fact that you are here in this world, it means God has a plan for you and God has a calling. Merong panawagan sa iyo ang Diyos na dapat mong idiscover, dapat mong alamin, dapat mong tanungin ng Diyos. Kaya lahat tayo dapat bumabalik sa Diyos dahil siya yung ating creator and He created us for a purpose. Point number 2, God's strength is made perfect in our weaknesses. Sabi po ni Jeremiah, "Then I said, Lord God, behold, I don't know how to speak for I'm only a youth." Sabi niya, gagawin niyo akong propeta? Yan yung panawagan, yan yung calling ko. Sabi ni Jeremiah, hindi ko alam paano magsalita. Hindi ko alam kung ano sasabihin ko sa mga tao. Bata pa ako, Panginoon. So, dito po makikita natin na walang pakialam ng Diyos kung ano edad mo. Basta tinawag ka ng Diyos, God will enable you to do the task He has called you to do. Kaya sa atin, mga kapatid, tinawag tayo ng Panginoon sa iba't ibang kadahilanan. Hindi ho nakakabase sa ating kakayanan yung tagumpay ng pinapagawa ng Diyos sa atin. Yan po ay nakabase sa kapangyarihan ng Diyos. Ang Diyos po ang nagpapalakas. God's strength is made perfect in our weaknesses. Kaya po sagot ng Panginoon kay Jeremiah, "Don't say I'm only a youth." Huwag mong sabihin na bata ka pa. "For to all to whom I send you, you shall go. And whatever I command you, you shall speak. Don't be afraid of them, for I am with you to deliver you, declares the Lord." I will rescue you, I will strengthen you, I will support you. Akong bahala sa iyo. Wala kang problemahin, Magtiwala ka lang sa Panginoon. So God's strength is made perfect in our weakness. Kapareho po yan nung kay Apostol Pablo, Sabi ni Apostol Pablo, kasi may panalangin si Apostol Pablo, "Lord, tanggalin niyo itong karamdaman ko." Marahil meron siyang malubhang karamdaman. Sabi ng Panginoon sa kanya, "My grace is sufficient for you. For my power is made perfect in weakness." Ang kapangyarihan ng Diyos ay nahahayag lalo na sa ating kahinaan. Sa Tagalog po, dahil ang kapangyarihan ko'y nakikita sa iyong kahinaan. Kung saan ka mahina, diyan mo makikita lalo yung biyaya ng Diyos. Kung saan ka namomroblema, doon mo lalo makikita yung biyaya ng Diyos. Kung ano yung hindi mo kaya, mas lalong makikita na kaya ng Diyos. Kasi nga naman, kung kaya natin, kaya natin yung lahat ng mga task natin, mga dapat nating gawin, asa tayo sa sarili nating lakas, baka isipin natin, hindi na natin kailangan ng Panginoon. Pero dahil sa ating kahinaan, alam natin na hindi natin kaya, sa mga ganung pagkakataon, mas lalong nahahayag na makapangyarihan ng Diyos. Na kaya niya yung mga bagay na hindi mo kaya. At pagtatagumpayan ka niya. So God's strength is made perfect and weak in our weakness. And point number 3, God's mission requires God's message.
Kaya po sabi rito ng Panginoon, whatever I command you, you shall speak. Kung anong sasabihin ko sa iyo, kung ano yung uutos ko sa iyo, yun yung sasabihin mo. Huwag kang matatakot. Kahit ma-offend pa yung mga tao, huwag kang matatakot. Sabi po rito sa verse 9, then the Lord put out His hand and touched my mouth. And the Lord said to me, behold, I have put my words in your mouth. Kaya mga kapatid, tayong mga tinuturing na mga anak ng Diyos, isa sa mga calling natin, isa sa panawagan natin ay sabihin sa mga tao sa paligid natin kung ano yung pinapasabi ng Diyos sa kanyang banal na kasulatan. Binigyan na tayo ng Bible ng Diyos. Yun na lang yung sasabihin natin. Sabi niya, I have put my words in your mouth. You just have to speak truthfully. You just have to, share the word of God. God's mission requires God's message. Hindi tayo pwedeng mag-imbento ng sarili nating mensahe. Meron ng mensahe, sasabihin lang natin. Kaya po sa application natin, number 1, remember that every Christian is called by God. Lahat ng mga Kristiyano tinawag ng Diyos. Sa iba't ibang kadahilanan, iba't ibang kaparaanan. Kaya po, lahat po tayo, for example, involved tayo sa Great Commission ng Panginoong Jesucristo. May inutos ang Panginoong Jesucristo na ilapit natin yung mga tao palapit sa Kanya. Lahat po tayo ginagawa yon at mission natin yon. Bukod pa ron, meron po tayong kanya-kanyang skill, kanya-kanyang mga talento na pinagkatiwala sa atin ng Diyos na dapat nating pagyamanin, i-apply, isabuhay, at gamitin. Kung magaling kang sa technology, doon ka tinawag ng Diyos. Magaling kang magturo, doon ka tinawag ng Diyos. Ako sa Bible, doon ako tinawag ng Diyos. Yung iba sa inyo sa pagiging mekaniko, doon mo luwalhatiin ang pangalan ng Diyos. Yung iba sa inyo sa pagiging security guard, yung iba sa inyo sa pagiging police, doon nyo luwalhatiin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. That's your calling. Everywhere you go, there you find your calling. Lahat po tayo tinawag ng Diyos sa paglilingkod. And point number 2, entrust your weakness to God's enabling power. Entrust. Ano ibig sabihin entrust? Ipagkatiwala. Ano yan daw? Yung mga weaknesses natin, yung mga kahinaan natin. Bakit? Pag binigay mo sa Panginoon yon, yung Diyos na siyang makapangyarihan sa lahat na siyang kikilos sa ating buhay at pagtatagumpayin niya tayo, lalo na sa mga panahon na hindi natin kaya. Entrust your weaknesses to God's enabling power. Tandaan po natin tong verse na to, no? My power is made perfect in weakness. Dahil ang kapangyarihan ko'y nakikita sa iyong kahinaan. Kung saan tayo mahina, doon mas malawak, doon mas mahayag ang kapangyarihan ng Diyos. There's more room for God's grace. And point number 3 po, be God's mouthpiece to someone today. Sabi rito sa verse natin, no, I have put my words in your mouth. Kung nilagay ng Diyos sa ating mga labi ang salita ng Diyos, itong devotion na to, yung mga binabasa natin sa Bible, yung pangungusap sa atin ng Santong Espiritu, kung ano yung nilalagay ng Diyos sa atin, yun din yung lalabas sa ating mga bibig. Therefore, be God's mouthpiece to someone today. Merong isang tao dyan kailangan ng encouragement, ikaw ang gagamitin ng Diyos. Merong isang tao dyan discouraged, broken-hearted, ikaw ang gagamitin ng Diyos. Be God's mouthpiece. Mangungusap ang Diyos sa pamamagitan mo kung paano nangusap ang Diyos sa pamamagitan ni Prophet Jeremiah. Pero kailangan lang nating maging tapat sa kung anong pinapasabi ng Diyos, especially mula sa banal na kasulatan. Be God's mouthpiece to someone today. Ikaw ang gagamitin ng Diyos para ma-encourage yung iba, makatulong sa iba, mapalakas yung iba, ma-inspire yung iba. At ikaw yung maging instrumento ng Diyos. Panalangin mo na ma-accomplish mo yan ngayon ng araw. Para po sa ating discussion, why should we offer our mouths and voices to God every day as His mouthpiece? Bakit araw-araw sinasabi natin, Lord, inaalay ko sa inyo yung bibig ko. Imbis na magmura ako dyan, magchismis, at kung anong sabihin ko, Lord, help me to be your mouthpiece today. Mangusap kayo sa akin. Gamitin niyo ako ngayong araw. At para po sa ating dive deeper, how is Jesus the greater Jeremiah? Usapan po natin yan mamaya. Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, thank you for calling me to serve your kingdom. I consider this the highest privilege. Help me never to forget that you have given every believer
a purpose, and a mission. When I feel weak, inadequate, or afraid, remind me that your power is made perfect in my weakness. Fill me with your spirit and give me courage to trust your enabling grace. Guard my words, my thoughts, and my heart, that I may faithfully speak your truth with love. Make me your mouthpiece to someone today. May people be encouraged by the words you would give me. In Jesus' name, Amen and Amen. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na sumusubaybay po dito sa ating daily devotions. Kung meron po kayong natutunan, ipaalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. See you po tomorrow 5 a.m. dito po sa ating daily devotions.